And mukhang may kalokohan na nangyari. And 60 days, so yung mga madumi sa police, yun ang dapat tinatanong. Nag-mayor, nararamdaman, tapos tinutukan ako, magkakaputukan ho tayo ng ganun. Di ba? Yun talaga yung truth eh. Ganun talaga yung nangyayari sa tunay na buhay natin. So, Humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Nagpapasalamat po kami sa tapang na pinakikita po ninyo. No? Hindi po biro kasi nabasa ko po yung news article eh. And all the members have the copy of this news article, and at the same time, nagulat din po kami that after our investigation, 2 days after, ay nilusob ang bahay ni Ma'am Rian Sales, Renelyn Rian Sales. Thank you so much po sa pagiging strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan nyo, naroon po ang takot. Rest assured po na yung ating pong kongreso, we will do our best to protect you and your family. And at the same time ay magkaroon po ng absolute solution itong iniimbestigahan po namin. And the Deputy Speaker, J.J. Suarez, already gotten the approval of this committee and the Speaker to protect your family. At hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renelyn Torres Rian Sales. Nasa 80 taong gulang. At kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung dalawa kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pintuan ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong batin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay
mapadali po yung pag pag pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po akong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Congressman, I think Congressman JJ, this is not only a direct attack on them, but a direct attack to us. Dahil po, they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon. And by doing that, ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is really an attack to this institution. And that's why, Congressman JJ Suarez, Yes. you want to proceed? Mr. Chair, you know, I've been a congressman for 4 years, 5 years now. And previous to my position, you know, my parents also became representatives of the district that they used to represent. And I think this is the first time lang that I can recall na may ganitong pangyayari. Na merong tumistigo sa mababang kapulungan at ikwinento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, 2 days after the fact, it happens again. And this is not anymore during, before, or after a barangay election. This is an ordinary times, Mr. Chair. Sa sobrang takot po ng witness natin, siya na po ang nagsabi, sarili niya na pong anak ang nagsasabi na huwag na kayo pumunta dyan. Mr. Chair, paano po natin mabibigyan ng kapayapaan ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay, yung mismo mga inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, eh sila pa mismo ang nasa likuran. So, it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And Mr. Chair, I think as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that, number one, kung sino man na nasa likuran nito, at kung sino ang nasa likuran ng mga taong nasa likuran noon, ay mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga magwi-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be given ample support. Dahil napakahirap po ng ginagawa nila, nahaharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook. Malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila. Dapat siguro, masiguro din natin na nabibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad ay sila pa po yung gumawa nun sa kanila. Deputy Speaker, kasi dun sa report no, that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no? Na-identify po to, no? Siguro tanungin natin ang Quezon, ano, yung COP or yung chief of police ng you are the acting chief no ngayon, no? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon? Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, noong May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa incident ito na nalalive ka. Yes, sir. At itong 8 ito na-identify na sila talagang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales. Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelyn,
At saka po sir, doon sa pagbalik nila sa police station, Nasaan na itong 8 ito? nakakulong po sir ngayon. So ngayon nakakulong sila. Yes sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to invite these 8 that perpetrated that incident, that crime against Mrs. Rian Sales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it. May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito ay pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Dahil may mga ganitong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the speaker and to the Chief PNP, asking us, di ba, na tignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong ganitong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Chairman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, no, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bosita. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with the witness. It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in aid of legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas sila makapag-bail, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito, and I will personally move to cite in contempt or undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Ang, Unjust vexation, threat, intimidation, what? ang ipinal po namin kaso sir ay una po ay violation of domicile, grave threat po sir, and unjust vexation. Di lahat yan, available. Yes sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for Nung umalis po sir kami ay nakakulong pa rin po sir. Hindi ko lang po alam sir kung sila ay nag-aayos na sir ng bail. with this action that was taken by these 8 PNP officers, RD, what action will be taken in order to prevent for this man to magpapile ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the prosecutor's office of Quezon, no? Siguro the COMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing. With the permission of the body. Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Acop that we invite and write a letter to the prosecutor's office, the BJMP and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasaan na sila? Nasa custodial facility po sir ng nasa Lucena City ano Police pala, Station sa sir. station pa lang pala. Okay. So there's a motion, duly seconded. On the objection, hearing none, the said motion is now approved. Okay. So Chairman, follow up ko lang, Chairman, kasi, RD, anong case na final? And who filed that case? Administrative po, sir. Or criminal po, sir, yung tinatanong. And then, sa criminal muna. Sa criminal po, violation of domicile, unjust vexation, and grave threat, Your Honor. So, yun yung recommendation nyo. Filed na po, Your Honor. Kaya nga, Yes, Your Honor. ngayon sa administrative, Yung administrative po is ongoing pa po yung investigation na kinakandak po, sir, ng IAS, Your Honor. But I'm sure it will fall sa grave misconduct, Your Honor. now, RD, tagal.
Pwede ba to sa mariring? Your Honor, 103 days po ang process ng IAS, Your Honor. At the maximum, max yan. Yes, Your Honor. Oh, can you do it? Little bit shorter? Baka pwede sa mariring ito. We'll be conducting case conference every now and then, Your Honor, para matapos kagad itong case na ito, Your Honor. Napolcom. Ano pong posisyon ng Napolcom dito? All the necessary document to proceed with the investigation, Your Honor. Once we get to conduct the initial, sir, we will give you an update. Pakitutok na lang po, Napolcom. No. RD, that's 103 days. Tama? As mentioned, 103 days. Yes, Your Honor. That's the maximum, di ba? So, kaya niyo bang paigsiin, pabilisin to? Yes, Your Honor. We will do that, Your Honor. Thank you. Ano ba yung pinaka-highest na posisyon? Kapitan po, Your Honor. Kapitan. Police Captain. So, kapitan sa level na lang ng RD, di ba? Yes, Your Honor. Ayaw, RD, gawa natin to na mabilis. No? We'll But do of that, course, Your Honor. due process will be accorded to them. Pero ang sinasabi ko lang, justice delayed, justice denied. Yes, Your So, Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Busita, you are recognized. Mr. Chair, ito po kasing cases nila available lahat. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, sa RD, General Locas, ito po bang mga ito ay after na mag-file sila ng bail, balak po ba ninyong i-assign ang mga ito sa Admin Holding Center? An order has been issued last Friday assigning them to holding center sa province, Your Honor. And ngayong araw po na ito ginagawa na rin po yung order reassigning this personnel to the regional holding center, Your Honor. Unit, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Chair. Napolcom, of course, for investigation pa ito. Pero kung titingnan po natin, grave misconduct ito. Yung po bang grave misconduct na ito, dismissible offense? Am I right, Napolcom? Correct po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, medyo shortcut natin. In case na ma-issuehan ito ng orders, dismissal from the service, dapat po, Mr. Chair, mabantayan din natin ang mga ganitong may kaso. Kasi po, sometimes there are personnel na pag na-dismiss after few months or year, mag-a-appeal, babalik sa service, ma-reassign sa ibang assignment. So parang nagiging laruan na lang po yung ating sistema. Katulad po ng nabanggit ng ibang honorable congressmen, pati yung kongreso hinaharas na ng mga ito no? Imagine ongoing yung investigation tapos ang lalakas ng loob nilang gawin yan. So napakaganda, Mr. Chair, na ma-invite po sila for the next hearing dahil hindi naman natin pinagtatanggol ang mga pulis na ito. Imposible na walang nag-utos po dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Before I recognize Congressman Richard Gomez, may tanong lang ako kay Colonel Reyes. Colonel Reyes, kayo yung you were the COP, no? When this incident happened, correct? Yes, sir. Opo. Prior to your, you were relieved after the incident happened, correct? Yes, sir. Opo. And you apprehended these 8 personalities. Yes, sir. Yung kasama ko po. Kasi ang naging arresting officer po, sir, ay yung ating dalawang investigator, sir. So, sino mga investigator ang nakahuli sa kanila? Si Apolli? Yes, sir. Apolli and? Police Corporal Norman Guerra po, sir. And you were able to talk to these people? Along the apprehension, nakausap niyo sila? Yes, sir. Opo. Were you able to ask them why? Yes, sir. Bakit sila sumugod sa bahay na yon? Colonel Reyes, go ahead. Yes, sir. Bakit daw? So, sir, pwede ko pang basahin, sir, yung aking nasa notes, sir. Mahaba ba yan? Maiksi lang naman po, sir. Pero ito, sir, yung sir, Sige. na nung 5:03, sir, ng madaling araw, sir, ay nakatanggap po, sir, ako ng tawag mula kay PSMS Piñera na di umano nga, sir, ay pinasok po ang bahay ni Ma'am Renalyn na atin nga pong witness sa congressional hearing ng mga armadong kalalakihan. And then, nung 5:04 po, sir, ay inutusan ko po, sir, ang Tactical Operations Center natin na i-dispatch ang substation ng Salinas at SWAT na magresponde sa Barangay Ransuhan. Kasabay na rin po, sir, ako nung pag-alis ko, sir, ng police station. And then, nung 5:13, sir, ng umaga, nakatanggap, sir, ako ng tawag mula kay Captain Herrera, sir. Tinanong ko sila kung sila yung pumasok sa bahay ni Renalyn, sir. Agad naman, sir, silang tumanggi at sinabi na hindi sila pumasok. So, dumiretso kami, sir, papunta sa barangay, pagpunta, sir, sa Barangay Ransuhan, magkakasama kami ng SWAT, sir. At 5:20, sir, nakarating po, sir, ako doon sa nakarating po yung personnel ng substation, sir, ng Salinas sa pangunguna ni PEMS Ian Balestero, sir, ang commander ng Salinas, sir. And then, sir, nung 5:30, sir, tinawagan ko yung TOC
at binigyan ko ng instruction, sir, na magpasunod po ng investigator. So nakarating ako, sir, sa bahay ni Ma'am Renalyn noong 5:38, sir, kasama ang SWAT. Agad ko, sir, na pinag-aralan yung situation. So 5:59, sir, tinawagan ko po yung ating provincial director, si Police Colonel Monte, sir, na nagbigay, sir, sa akin ng instruction na protektahan si Ma'am Renalyn at mag-conduct ng in-depth investigation para matukoy yung pagkakilala ng mga armadong lalaki, sir. So nag-desisyon din po ako, sir, na isama si Ma'am Renalyn sa police station para sa kanyang kaligtasan at makuna na rin po, sir, ng affidavit. So nang 6:43, sir, nang makarating kami sa police station, sir, kasama si Renalyn si Ma'am Renalyn, sir, na sinamahan din po, sir, ni dating kagawad Armando Padiron, sir, at nagpila po siya ng incident report form, sir. Noong 8 o'clock, sir, in-interview na po, sir, siya ng ating IOC na si Police Corporal Norman Guerra, sir. At ako, sir, ay inimpormahan ni IOC, sir, na ang posibleng mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang ating Station Drug Enforcement Team sa pamumuno po ni Police Captain Herrera. So at 8:10, sir, ininformahan ko yung ating PD, sir, na naging resulta ng pag-uusap namin ng IOC at nagbigay ng instruction, sir, na hulihin ng DET personnel kung makikitaan pa ng probable cause na sila nga yung pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn. So nangalap, sir, kami ng ebidensya na kami ng IOC, sir, tulad ng mga CCTV footages po, sir, sa barangay, yung CCTV footages, sir, sa pagdating nila sa police station galing sa anti-illegal drug sa barangay Ransuhan, sir. And then ng 8:44, sir, nagpasa kami ng short messaging system namin, sir, o yung ang IOC ko, sir, papunta ng Tactical Operations Center. Na agad din naman, sir, ipinasa sa akin at saka sa pitok, sir, at nakitaan na ng probable cause na ang armadong pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang SDET, sir. Sa SMS, sir, nakalagay po, sir, doon na unidentified pa, sir, yung ating mga suspects, sir, ng mga armado, sir. So nung nakitaan na, sir, namin ng probable cause, sir, agad po namin pinaresto ko na nga po, sir, sa ating investigator, yung walang personnel, sir, at pinaturn over ko, sir, yung kanilang mga firearms sa station accountable officer, sir. Okay, so yung ganun yun, merong operation, drug operation. Yes po, sir. And in accordance to their operation during that time, hindi kasama to. Nung base, sir, sa pagtatanong ko sila, sir, sinasabi nila na cohort daw po, sir, si Jonathan. So kaya nga po, sir, ako No. may PIDEA coordination, sir, na nakalagay po, sir, ay si Christian Salcedo with cohort, sir. So sinasabi nila sa akin, sir, na si Jonathan ay siya yung cohort, sir. All of the sudden naman, sa middle of the investigation, after 2 days, in-identified agad si Jonathan bilang cohorts doon sa drug operation. So kaya, sir, Sino nagsabi nun? si Police Captain Herrera, sir. Kaya nga po, sir, ako ay... So nilink na niya agad yung si Jonathan Yes, sir. para at least maging ma-justify nila yung kanilang gagawin. So, Sir, if I may, Congressman. first question. So, ang sinasabi nyo, Hepe, ang basis ng operation ay by bus, correct? yes po, sir. Yun po yung sinabi nila, sir, sa akin. Ano pong address ang nakasulat doon sa by bus? Barangay Ransuhan po, sir. Bahay po ba ni Renalyn ang nakasulat doon? So, sir, wala pong nakalagay na kung bahay po ni Renalyn, sir, kundi po kay Christian Salcedo, sir, and cohort, sir. Yun po nakalagay sa PIDEA coordination, sir. Hindi, kasi paano ka magko-conduct ng by-bus kung walang address? Kasi kung magba-by-bus ka at walang address, di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan kung yun ang basihan ninyo. If I may, Congressman, interjection lang, maliit lang. Yes. Ikaw ang happy doon during that time, di ba? Yes po, sir. Did you order the operation during that time? No, sir. Pero alam ko lang po yung... Bakit sila nag-operate without your knowledge? Hindi, sir. Sabi niyo po, sir, ay order eh. Hindi, I pero mean, yung operation... Wait. Di ba, bago mag-operate ang mga tao natin, meron tayong knowledge about it, correct? Yes, sir. Opo, sir. So, yung operation nila doon sa bahay ni Renalyn, hindi mo alam? Yes, sir. Kasi po, sir, ang sinabi, sir, sa akin ay sa barangay Ransuhan, sir, and with alias Ata, sir. So, hindi identified yung si Jonathan doon sa bahay. Kanina sinasabi mo kasi yung Jonathan sinama nila. Yes, sir. Opo. Doon sa protocol na sinasabi natin, may protocol, mamaya i-discuss sa inyo ni Congressman Acop, there is a certain protocol that you have to follow. Yes, sir. Ha? Yun, sir, kasi po yung sinabi, sir, sa akin itong ating, sir, itong ating mga Station Drug Enforcement Team, sir. Kasi lumalabas kung hindi kasama yung area yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po, Diba? sir. And you should be responsible for this, Sepe, ha? And that's the reason why you were relieved. Dahil lahat ng operation dapat alam mo. Yes, sir. Command responsibility yan. Yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS. If ever that magsimula na yung kaso na yan. Sige, Congressman, sorry, Congressman Richard Gomez, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Tatanong ko lang kay Hepe, no? Ano pangalan niya, Mr. Chair? Colonel Reyes? Yes, sir.
Di ba kayo lahat ng mga polis, pag meron kayong ginagawang operation, meron kayong co-plan? Sir, sa drug operation po, sir, Oh. wala po, sir. Meron din. Case operation plan. Humingi nga kayo ng budget sa mayor eh. Meron, di ba? Hindi kayo humingi ng, hindi kayo nagsasabit ng co-plan sa mayor? No, sir. Eh kaya pala ganyan ang operations ninyo. Huwag mo sabihin hindi. Sir, ang subject po kasi namin, sir, ay by bus operation, sir. Oh, eh kaya nga. Kahit ano operation yan. Mas kailangan nyo nga ng pera kasi nga may mga case build up pa kayo eh. 'Di ba? Sa kayo kukuha ng pera para pang case build up. Ano ba yung case build up? Bibili kayo test buying kayo. Kaya na siguro ng munisipyo ninyo? Munisipyo ba yung hawak ninyo o city? City po, sir. O city. O di lalo na, hindi kayo humihingi ng hindi kayo nagsasabit ng co-plan. No, sir. Kaya pala ganun ang operations ninyo eh. Eh kami, mga mayor kami. Bago kami nag-congressman eh. Lahat ng ginagawa ng pulis, alam namin. Dapat alam namin. Ito, matanong ko lang po si Mrs. Rianzales. Ito bang ginawa ng pulis sa inyo? Kayo ho ba ay nag-file ng complaint sa PLEB? People's Law Enforcement Board. Kasi yung PLEB na yan, alam nyo, ang hearing yan, summary kaagad yan eh. At saka to, pwede kaagad mag-decide ang PLEB within 60 days. Saan nyo ba final ang kaso? Sa Napolcom? Saan ho nag-file ng case ang Bakit nakadetain yung police? Saan naka-file ng case? Criminal case po, sir, sa Office of the City korte. Prosecutor. Yes, sir. Puputi na lang ang book nila. Andun pa yun, di ba matapos? So, importante na ang private citizen, pwede sila mag-file ng case sa LGU, sa PLEB. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga scrupulous ng mga police. Within 60 days. So, ito yung karapatan ninyo. Pwede kayo mag-file sa People's Law Enforcement Board. May member ho yan. I-hearing ho yung case ninyo. And mukhang may kalokohan ho nangyari. And 60 days ho, madidismiss ho yung mga maloko na police na yan. Ang pinoprotektahan namin kayo. Pinoprotektahan namin institution. Yung police dapat malinis yan. So yung mga madumi sa police, yun ang dapat tinatanggal. Kayo ho ang makakatulong dyan. Mr. Chair, I think we should help this private citizen na ganun ang gawin nila. We should help and assist them. Ang play pinakamabilisan. When I was mayor, meron kaming plineb ng mga police. Tanggal kagad 60 days. Summary dismissal. Yan ang pambawi, yan ang panlaban, napakalakas ho niyan. Mas mabilis ho ang procedures niyan kaysa sa korte. Salamat po, Thank you, Your Mr. Honor. Chair. Actually, yun talaga yung concern ko, Mr. Okay. Chair. Kasi pag sa kulungan, matagtatagal Yeah, pa yan, no? Colonel Reyes, dun sa drug operation that was conducted by a certain Captain Aaron Agbaya Herrera, specifically doon sa, anong barangay yun? Rian, ano? Anong barangay yan? Barangay Ransohan po, sir. Ransohan. Yes, sir. So, this operation was contemplated by the members of this drug operating unit. Am I correct to assume that? Yes, sir. Okay, so meron kang signature doon. It was submitted to you. Siyempre, pag may operation yung mga bata ko, siyempre nagre-request sa akin ng go signal to operate. Dapat, di ba? Yes, sir. Ganun eh, di ba? Pero ano, sir, sila po, sir, ay nagsasubmit ng information report, sir. So, alam ko naman po, sir. Ang tinatanong ko, prior to that operation, have they submitted to you yung operation na gagawin nila? Yes or no? Nagsubmit ba? Yes or no? No, sir. No, sir. Hindi nagsubmit. Yes, sir. Ba't hindi sila magsasubmit ng operation nila? Dapat magsasubmit sila dahil lahat ng nangyayaring operation, madrugs man yan, magkaroon man yan ng ibang klase ng operation, dapat nagsasubmit sa'yo dahil ikaw ang hepe. Hindi sila nagsubmit? Are you sure? Yung before the operation, sir, wala. Meron ba noon? Wala. Wala po, sir. So kaya nga, they acted on their own. Yes, sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. Di ba? So in other words, napaikot ka ng mga tao mo. Napaikot ka ni Captain Herrera dahil kumilos siya on his own. Di ba? Tama? Yes, sir. Tama? Yes, Yes, or sir. no? Yes, sir. Yan, maliwanag. So, naisahan ka ng mga tao mo. Chairman. Thank you, Chairman. Colonel Reyes, Yes po, sir. City Director, CD. Yung operation na ginawa nila, alam mo yon, di ba? But of course, the detail when, yun ang hindi. Yes, sir. Opo, sir. So alam mo,
Yes, sir. Of course, alam mo rin kung paano mag-operate dapat sa drugs. Yes, sir. Drug operation. Yes, sir. Eh, dapat ba nakabunit? No, sir. Kaya nga po, sir. Sandali, tinatanong lang kita. No, sir. No, sir. Dapat, di ba? Naka-uniforme. Yes, sir. Sa Intel, sir, pagka by bus po, sir, ay hindi sila, Hindi, sir, ang nag-inform. sinasabi ko, may naka-uniforme dapat, di ba? Yes, sir. O, may media. Yes, sir. Elected barangay official. Meron po, sir. O, sa case na yan, mayroon? Meron po, sir. May sumama? Yes, sir. Na barangay official? Dito, sir, kay Jonathan, sir, wala, sir. Pero doon sa kay Salcedo, sir, meron po, sir. Yan, Salcedo. Ay, pag-usapan natin yung sa bahay. Kay, ano, sir, wala po, sir, wala. O di, ano tingin mo doon? Ay- Nakabonet? No? Nakabonet? Walang media? Walang local official? Barangay official? Naka-coordinate ba sa PDEA? Yes. Wag ka mag-sinungaling. Papatawag na rin yung PDEA. On that day. Mayroon po, operation. sir. Mayroon, sir. Ang coordination nga po, sir, ay yung kay Christian Salcedo, No. sir. Nakalagay ay cohort, sir, si ano. Ay, hindi. Pero kung tinatanong niyo po, sir, ay pangalan po, sir, ni Jonathan, sir, wala po, sir. wala. Yes, diba? sir. Pero 2 days after, cohorts, si Jonathan. Nung subject. Tama? Sir, doon po sa coordination, sir, ng May 24, sir, si Jonathan po, sir, yung sinasabi nilang cohort, sir. Wala po, sir, 2 days after. May 24 mismo. Yes, sir. Opo, sir. Pero yung subject ng warrant, anang bypass, sino? Si Si- Jonathan? Si Salcedo po, sir. Oh. Ba't umabot kayo doon tao mo sa kay Jonathan? Kaya nga po, sir, doon ko po, sir, nakitaan ng pagkakamali, sir, sila. Kaya nga po, sir, antimano po, sir, ay inaresto ko po agad sila, sir. Hindi, okay na yun. Opo, sir. O post-operation report, gumawa pa sila? Wala. Wala po, sir. Kasi dininay pa nga eh, di ba? Sinabi mo kanina, dininay. Let's say, walang post-operation report, tama? Yes, sir. Wala po, sir. Oh, in short, hindi mo alam na that very day, kasi kung alam mo, and eto, tanungin kita, Epe, kanina yung statement mo, sino bang tumawag doon kay Herrera na nagtanong kung sila pumasok doon sa Ransuan? Siya, sir, ang tumawag po, sir, sa akin. Na sila, sir, ay may drug operation, No, sir. after. Nung nagkagulo na, ikaw bang nag-check sa kanya kung pumasok siya doon? Hindi? Tinanong ko po siya, sir, bago po, sir, ako pumunta ng kasuhan kung Oh, sila, ano sir. sabi niya? Hindi. Hindi daw po, sir. Kaya nga po, sir, ako ay hesitant dahil lang pinapalagay ko po, sir, ay mga armado pa, sir, yung naroon, sir. Wala Hindi, po. okay na yun. At least consistent yung sinabi mo kanina. Na yung Herrera, tinanong mo kung silang pumasok, dininay, di ba? Yes, sir. So in short, kung dininay nila, you cannot expect them to make a post-operation report. Yes, Tama? sir. Yes, sir. O di, nabukulan ka. Tama? Yes, sir. Unless your statement today will be refuted by Herrera. Na from the very start, up to the operation, alam mo, pag dumating dito si Herrera, at sabihin niya yun, it's either you or Herrera nagsisinungaling. Sir, kung ako po lang, sir, ay magpapaliwanag, sir. Sinabihan naman po ako, sir, na magkakandak sila ng by bus operation, sir. That day. Yes, sir. Oh. Pero, sir, ang detail, sir, Kanina sabi mo, walang silang sinabi sa iyo. 'Di ba? Tinatanong kita kanina kasi ang protocol diyan bago ka mag-operate. Kasi naging mayor ako eh. yes, sir. 'Di ba alam natin eh. Actually, ang happy ko sinasabi sa akin kung ano mga operation niya eh. So much more yung mga tao mo nasasabihin sa iyo kung ano mga operation niya. Protocol yan eh. Tapos ngayon sasabihin mo na nagsabi naman pala sa iyo. Which is which? Yes, sir. Pero, sir, hindi po sinasabi sa akin, sir, kung sino yung mga target nila, kung yung Hindi, specific sandali, details po, alam sir. mo, Sherman, Sige, go ahead. Sherman, sandali ah. Ito, CD, alam mo ah, ba't ka tumawag kay Herrera? No, sir. Siya po, sir. Siya tumawag? Yes, sir. Anong sabi? Siya, sir, ang nagsabi sa akin, sir, na sila ay nagkakandak ng drug operation, sir. Dali, yung post-operation. Di ba, sabi mo kanina, ikaw ang tumawag kay Herrera kung sila ang pumasok? Siya, sir, ang tumawag po sa akin, sir. Na hindi kami pumasok dyan? Yes, sir, tumawag po siya, sir, sa akin na sila, sir, ay nag-ooperate ng drugs sa... Dali! Ito talaga si Epe. Epe, wag ka nga magsinungaling. Ito lang, Epe, ha? Ito lang, ha? Tanungin kita ulit. Yes, sir. Pag nagkamali ka, we have a quorum now, I will cite you in contempt. Yes, sir. Kanina, tinanong kita, post-operation to, ha? Yes, sir. Post-operation, sir. O, tinanong kita, sabi mo, si Herrera, tinawagan mo. At tinanong, kung kayo ba ang pumasok doon sa Barangay Ransuan? Sir, hindi pa po post-operation yun, sir. Post na, kasi nangyari na nga eh. Anak na, ano ka ba naman? Sir, Hindi. Hindi.
After me, ikaw na, RD. Tinatanong kita kanina, CD. Tinanong kita, malinaw, nandito lahat. Tinanong kita, sinong tumawag? Sabi mo, wag mo muna iyon. Sabi mo kanina, tinawagan mo si Herrera, tinanong mo kung kayo ba ang pumasok sa Barangay Ransuan. Tama, hindi? Sir, ang sinabi ko po kanina, sir, at nakasulat po dito, nakatanggap ako ng tawag mula kay Captain Herrera at tinanong ko sila kung sila ang pumasok sa bahay ni Renalyn, sir. That is why. Bakit mo siya tinanong? Kasi alam mo na may nangyari na. Yes, hindi, sir. Kasi, sir, alam ko, sir, may drug operation sila, sir, sa lugar na yun, sir. Epe naman, no? Akin na nga yung papel mo. Sinungaling to. Alam mo, Hepe, sinabi mo kanina hindi mo alam yung drug operation eh. Kasi prior to that operation, sabi mo, hindi sila nagpaalam sa'yo. Now, alam mo na siya. Ha, Hepe? Di ba sinabi mo kanina yun? Hindi Ito, mo Epe, alam? last. Chairman, last na lang to, Epe, ha? Ibalik ko, Epe, ha? Ito, lalabas talaga sinungaling ka. Pag hindi mo, ayaw ko na basahin to. Tinawagan mo si Herrera, tama? Sir, si Herrera po ang tumawag sa akin. May call lang Okay. po ako. Tinawagan ka, okay. Opo, sir. Tapos, Tapos, sir, ito ha, dito, yes, sir. may Yes, sir. papel ka ba isa dyan? Yes, sir. Opo, sir. Punta niya, kinakabisa mo eh. Kasi, akin na nga papel yan. May I remind the resource speaker, O, sige nga. sandali, Congressman. Reminder uli ha, reminder po uli ha. Mag-ingat-ingat po sa mga sasalita ninyo. Please lang po, ha. Sige, go ahead. Chairman, ganito lang yan. Epe, pag-i-off mo nga. Epe, ganito lang yan. It happens May 24. Napaka-sensitive because ang biktima is witness of this committee hearing. Now, hindi pwede, Epe, kahit wala kang papel na hawakan, kung totoo ang sinasabi mo, kayang-kaya mo yan sabihin. O, sige, tinawagan ka ni Herrera. O, then, anong pinag-usapan nyo? Sir, nung tinawagan po ako ni Herrera, sir, tapos, sir, sabi niya sa akin, sir, ay di nakatanggap po, sir, ako ng tawag. Kasi, sir, papunta po kami ng Ransuhan. Tinanong ko siya, sir, kung sila yung pumasok doon kayo sa bahay ni Renalyn, sir. Okay, stop. O, ikaw ang nagtanong. Tama? Yes, sir. Ako po, sir, ang nagtanong. O, anong sagot niya? Hindi, sir. Hindi O, sila di- ang pumasok. Ito, Epe, in short, ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Taga-Epe, oh. Oh, ano? Ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Oh, sige nga. Kasi, sir, may reklamo po, sir, si Ma'am Renalyn na may pumasok po doon sa kanila sa Ransuhan, sir, eh. Kaya, sir, Oo Tapos- nga, ang sabi ko nga, tinanong mo, di ba, si Herrera kung silang pumasok? yes, sir. O, Opo, pero sir. si Herrera din nag-report sa'yo na may drug operation. Yes, sir. O, di alam mo. Di ba? Sir, ibang operation naman po, sir, yung kanilang sinasabi, Ay, sir. Kasi, sir, may operation. Ay, sandali, Epe. Ito, nakikinig lahat, oh. This will be your last chance. And I will move to cite you in contempt. Alam mo, hindi. Epe, ha? Ba't ka magtatanong? Saka bakit ang sagot sa'yo is may operation sa Ransuhan? Then, ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Sige nga. Sir, kasi nga po, sir, ay may nangyari pong insidente. Kaya po ganun yung aking tanong sa kanya nung tumawag siya sa akin. Dahil, sir, responde ko nga po doon, sir, baka nga sila kako yung pumasok doon sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir. Hindi, So- Epe. Epe, so- sorry, ha? Sorry, ha? Sinasabi ko nga kanina, we will start with the post-operation report. Sabi mo wala, di ba? Yes, Pero sir. nag-usap kayo ni Herrera na may operation sila. Di ba? Yes, sir. Oh, Sir- alam mo, Sir, alam mo rin na hindi Sir. kailangan gumawa ng post-operation report kasi iba yung operation, intention ng operation. Ikaw ba naman, no? Sir, ang alam ko po, sir, Aliwanag na... na sinasabi ni Congressman Paduano. Yes, sir. Sir, Kasi hindi mo, sandali muna. Opo, Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. O bakit mo sila tatawagan na sila yung, dahil nag-report sa iyo itong sila Rian Sales, nag-report sa iyo, tapos, nung tumawag sila, tinanong mo sila kung sila, hindi mo nga alam eh, wala ka nga alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. sir, Kaya ganun na naging sagot mo. Mr. Sir, nakita ko po kasi sila doon sa sir, sa Salinas Substation, sir. Malapit sila, sir, doon sa lugar. Kaya po, sir, ganun, sir, kaya pagtanong ko po, sir, sinabi nila, sir, sa akin na, oh, sir, may operation kami. Prior naman, sir, sinabihan nila kung may operation sila. Pero hindi lang, ang sinabi lang po, sir, sa akin, si alias Ata. Ngayon, sir, nung pagpunta ko po doon at tumawag sa akin, tinanong ko sila, sir, kung ay ba yung pumasok sa bahay ni Renalyn? Kasi, sir, pupunta po ako doon. Kasi,
ang tingin ko sir, ito po sir ang idea ko, kasi sunod-sunod na nga po sir kami, una-una sa substation, SWAT, at saka ako po sir. So, kaya sir siya ang tumawag sa akin. Kaya ang tanong ko sir ay ganun sa kanya. Kung sila yung pumasok na, itinanggi naman po niya sir. So kaya po sir, kami mga po sir, dire-diretso kay Ma'am Renalyn. Kaya sir, nung itinawag ko po kay Sir PD sir, kami po sir ay umalis doon sa lugar. Kasi sir, armado, lilima lang po sir kami. Sinabi po ay armado ni Ma'am Renalyn. Lilima lang po sir kami. Kaya po sir kami doon nagpunta ng police station. Mr. Chair. Okay. So, Congressman Paduano, the good congressman from Antipolo wanted to say something. Before RD will you allow it? Doon sa tanong lang ni Sige, Congressman Akop. Epe, alam mo na may operation. Yes po sir. Ang hindi mo alam, ibang bahay ang pinasok nila. Yes sir, yun po yun So, sir. yun ang magkaiba. Yes sir. Alam niya na may operation ng kanyang mga tauhan sa anti-illegal drugs. Tama? Yes sir, yes sir. Ang problema, hindi mo alam na mali yung ginawa nila. Yes sir. You only came to know about it after nag-report na sa iyo na tao. Yes sir, yun po sir. Okay, very Ba't hindi mo sinasabi kanina, Colonel Reyes? Kasi tinatanong kita, did the Captain Aaron Agbaya Herrera ask permission or nung operation na gagawin nila during that time? Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O na ngayon sinasabi mo kay Chairman Akop, alam mo yung operation ng drug operation na ginawa nila. Which ba talaga? Sir. Sandali muna. Colonel Reyes, to all the resource speakers who are here right now, lahat ng mga opisyales at men and officers of the organization, don't get offended. Hindi po ito para sa lahat. Ito lamang po ay sa mga nagsisinungaling na opisyales ng ating PNP. And I want you, Colonel Reyes, to tell us the truth, no? Kasi kanina tinanong kita, di ba? Yung mga bata mo ba nagpaalam sa iyo yung gagawin lang drug operation? Sabi mo, hindi. Ngayon, tinanong ka naman ni Chairman Akop, doon sa operation ng drug operation, alam mo. Ang hindi mo lamang alam ay yung pinasok yung bahay ni Rian Sales. Now ngayon, ano ba ang katotohanan? Kaya kayo nagtatalo ni Congressman Paduano eh. Kasi ngayon, sinasabi mo, nalaman mo lang after the post-operation na meron pala silang conduct na drug operation. Ano ang totoo? Yun po sir yung totoo sir. Kasi sir, dalawa yung target nila sir. Ano ang totoo? Ito. Isa-isay na natin. Ang totoo, meron silang drug operation at nag-submit sila Colonel Reyes, makinig ka. Yes sir, opo sir. Makinig ka. Ang sinasabi ko, ako, si Kapitan Herrera, Yes sir. nagpaalam ako sa iyo, meron Yes, sir. kaming drug operation. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. O yan ang maliwanag. Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo, hindi eh. Sir, sinabi ko po sir kanina na inalaw ko sila sir. Alam mo, all the members here will agree with me na wala kang sinabi. Sinabi mo, hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh, paano mo nagawa yun eh, hindi mo nga alam. Sir. Di ba? Ngayon, well anyway, sinabi mo na alam mo. Yes sir. Alam mo na. Yes sir. Okay, have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala sir. Ay sir, yung coordination po sir galing sa PIDEA sir. At nagpasa sila sir ng IR. Before you conduct a drug operation, there are certain elements to be followed. Yes sir, opo sir. Have they submitted a complete comprehensive report to you prior to the operation? Sir, Yes or no? no sir, ang alam ko lang sir na ginawa nila sir ay nag-submit sila ng IR and then coordination sir sa PIDEA. Tapos pumayag ka na sa operation nila. You allowed that operation. Yes or no? Yes sir. Without the comprehensive na hinawakan mo na ito yung PIDEA na sinasabi that this personality, Arcerte Salcedo, is on the watch list of PIDEA. It should be also written on that report. Yes sir, nakalagay po sir sa PIDEA coordination sir yon. So okay, so we will be asking the PIDEA to be in here on the next hearing. Sino, Colonel? Sino ang PIDEA na yun? Anyway, Sir, nandito po sir sa akin yung PIDEA coordination sir. Mr. Chair, sige Congressman Gomez. isa-isayin ko lang, Colonel Reyes, no? Okay na. Yes sir. Meron na. Prior dun sa operations, sinabi ng tao mo nila Herrera na meron silang bypass operation, may drug operation sila, correct? Yes sir. Okay. Ibig nyo sabihin, nagkabulilyaso yung operations pagkatapos dahil sa maling bahay yung pinasok. Yun sir ang Tama ba yung storya? yes sir, yun ang Ibig nyo sabihin, Colonel, na yung mga intelligence gathering na ginagawa nyo, ganun kahina. sir, Para pasok kasi imposible hindi nyo mapinpoint yung bahay eh.
Mahabang intel ang ginagawa ninyo bago tayo gumawa ng drug operations eh. Kasi, bakit? Bakit kailangan maayos yung intel nyo? Dahil pag nagkamali ka ng bahay, napasok, baka magkaputukan kayo, may mamamatay eh. Ganun ba kahina yung intel nyo? Ito sila Herrera? Sir, Para magkamali kayo ng bahay na pinasok. Okay lang magkamali kayo na tao dahil baka mali yung tao sa loob, pero yung bahay, imposible magkamali kayo dun eh. Sir, pasensya na po at wala po kasi akong first-hand knowledge nung pinasok nila, sir, yung bahay na yun, sir. Hindi ko po alam na na ganun nga, sir, yung nangyari na mali yung bahay, sir. Tama yung sinabi ni chairman eh. Gumagalaw yung tao mo na hindi mo alam. Alam mo, masakit sabihin talaga, Colonel, pero parang ganun nga yung lumalabas. Ina-undermine ka ng tao mo, iniisang ka nitong mga ito. At tapos, and then, pag nabulilyaso, dahil ikaw yung hepe, ikaw yung matatamaan eh. Yes, sir. Kaya nga Di ba po, sir, ganun nangyari, kaya ka na-relieve eh. yes, sir. Kaya nga po, sir, yung pagkanta ko, sir, ng in-depth investigation, talaga po, sir, namang pinakulong ko sila, sir. Inaresto ko at pinakulong ko, sir. Dapat talagang ganun. Yes, sir. That's why, we will really have to, Mr. Chair, kailangan talaga very strict tayo sa, sa procedures and protocols. Dahil sa experience ho natin, ito, nagpuliso ito, nag-governor si JJ, nag-mayor, nararamdaman namin yun eh. Na pag nagkamali tayo sa operations natin, buhay ng tao yung kapalit nun. Yes, sir. Eh ako lang eh, pag may pumasok na pulis sa bahay namin, walang search warrant eh, tapos tinutukan ako eh, magkakaputukan ho tayo ng ganun. Diba? Yun talaga yung truth eh. Ganun talaga yung nangyayari sa tunay na buhay natin, sa operations natin. Pag nanalo kayo, sabihin nyo, lumaban ho yung tao eh. Eh pag nanalo kami kasalan kasi naputukan namin yung pulis. That's why we will really have to be very strict sa mga protocols natin. Very strict, but at the same time, kailangan, kayo lang nakakaalam. Lalo na yung problema na hindi kasi nasabihan ng mga tao mo. Naku, mortal sin ho sa kapulisan yan. Yung mga mas mababang ranggo, pinaglalaroan ka sa ilalim, ginaganon kayo. Huwag talaga. Mr. Chair, we really have to be very strict on protocols. So we just borrowed the time of Congressman Akop. So the chair of transportation is again recognized. Thank you, Mr. Chair. Sarap makinig sa mga... Pero Napolcom, do you have a resolution number 2010-094? Napolcom. Sir, please give us time to look for it, sir. I'll tell you. There is such a resolution number 2010-094. It is entitled Approving the PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation. Yes, sir. So, merong resolution approving such. Now, may I ask General Lucas, DRD, do you know the provisions for anti-illegal drugs operation and investigation? Would you know? Yes, Your Honor. Yes, okay. Now, the provincial director, is he around? Are you aware of such provisions? Yes, Your Honor. Yes. Matanong ko ngayon tatlo, Napolcom, regional director, at saka provincial director. Nasunod ba yung Napolcom resolution approving yung provisions ng anti-illegal drug operations? Nasunod ba sa pangyayaring ito? Yung Napolcom. From the enumeration and the answers to the questions asked by the members of the committee, na nakikita ninyo, nasunod po ba yung manual? I honestly think, sir, hindi po nasunod. Base po sa mga statements nila. Yung RD, nasunod po ba? No, Your Honor. And Your Honor, if I may continue. Sagutin mo lang yung tanong ko. Kasi, No, Your Honor. I'm not asking for your explanation. Kasi yung time namin sabi nga may susunod pa eh. Kaya yung provincial director, nasunod po ba ng inyong hepe yung protocol sa operations against anti-illegal drugs? No, Your Honor. No. Yung hepe? No, sir. No. Okay. Now, anong pangalan mo, hepe? Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes po, sir. Colonel Reyes. Could you please define to me command responsibility? Sir, yung command responsibility, sir, ay kapag may mali na sa procedure ng police operational procedure ng PNP, yung police, sir, ay kasama ang unit head kung walang ginawang aksyon para itama ito, sir. Tama po ba yun, PD?
Yes, Your Honor. How about DRD? Tama? Yes, Your Honor. Colonel Reyes, ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin. Yes po, sir. O, kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Okay? Now, if you are aware, kung alam po ninyo yung protocols doon sa illegal drug bypass, kasi sabi po ninyo, Colonel Reyes, anti-illegal drug to. Yun po, sir, yung sinabi sa akin nung Ninapolis Captain Herrera, sir. Ngayon, kung alam mo yung provision ng operations na ganito, ano po yung na-violate nila? Sir, unang-una po, sir, ay wala sila, sir, coordination sa PDEA, sir. Pangalawa, sir, yung... Teka, kasabi mo lang kanina na meron kang coordination eh. Hindi, sir. Sir, yan po yung kay ano, sir. Narinig ko kanina sa pagtatanong sa iyo kung may PDEA coordination, sabi mo, merong PDEA coordination. Sir, pwede pong lilinawin ko lang po, sir. Yung PDEA coordination, sir, yun po yung kay Christian Salcedo, sir. Sa kay Jonathan, kay Jonathan po, sir, ay wala po, sir. Kaya po sinasabi ko, sir, na yun po yung unang-unang violation, sir. Sige, okay. Susundin natin yun. Kung alam mo yung protocol, alam mo pa na dapat may report muna sa iyo yung team leader na tawagin natin summary of information. Yes po, sir. Meron ba silang ginawa? Kay Jonathan po, sir, wala, sir. Kasi ang nakita ko po Hindi, doon sa... hindi ko naman tinatanong kung may... Wag mo akong unahan, iho. Alam ko naman na nagkamali kayo eh. Pero sa tingin ko, hindi pagkakamali yun. Dahil kung susundin natin yung protocol, hindi pwedeng magkamali kayo na pupuntahan eh. Niluloko muna ako eh. Sorry, sir. Meron bang summary of information na sinabmit? Wala po, sir. Wala. May surveillance reports ba kayo? Wala rin po, sir. Wala lahat. Meron bang, kung tawagin natin contact meeting report? Wala rin pong sinabi sa akin, sir, na nagkaroon sila ng contact meeting report, sir, ng contact meeting, sir. Pangalawa, may test buy ba kayong ginawa? Wala rin po sila, sir, ginawang test buy, sir. Yung bang sinabi na target, nasa dun sa listahan ng mga violators ng illegal drug? Wala po sa street level individual, sir. Nasaan? Pero, sir, previously, sir, na... Hindi nga, saan na ron? Sabi mo, wala sa listahan ng street level. Alam mo, may listahan ng PDEA na nanggagaling sa lahat ng barangay, dumadaan sa munisipyo. Oo. Yes, sir. Si Jonah, sir... yung bang target ninyo ay may certification na kasama sa listahan na yon? Si Jonathan po, sir, ay wala. Si Christian Salcedo po, sir, ay nasa watchlist, sir. Hindi mo ako sinasagot, iho eh. Doon sa official listing ng PDEA, na sinamit lahat ng barangay through their local government units sa PDEA, inivet ito ng PDEA eh. Tapos, ibabalik yung listahan sa barangay. Nandun ba sa listahan na yon yung target ninyo? Wala po, sir. Wala. Now, ang tanong ko, alam mo ba kung sino yung dapat maging team leader at saka membro ng operating units? Opo, sir. Meron ba silang sinabi sa iyo na plano? Wala, sir. Kasi ito, nandun sa manual iho eh. Lahat, ang tinanong ko sa iyo, nandito sa manual. Hawak ko nga eh. Yung manual na dapat gawin ng isang team para mag-operate o mag-conduct ng bypass operations. Now, matanong ko rin sa iyo, kung bypass operation, yung sinabi sa iyo, at sinabi mo rin na merong PDEA, hindi ba dapat pag mag-conduct ka ng bypass operation merong mandatory presence ng mga tao na dapat nandun? Yes po, sir. Dapat meron po, sir. Ngayon, sa operations ba na nangyari na yan, nandun yung mga tao? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So lahat ng parte ng operations ninyo o ng tao mo ay hindi nasunod lahat yung protocol
na pag-conduct ng bypass operation, Iho? Yes, sir. Yes. Kasi kung titignan po natin, merong mga dokumento na dapat gawin ng mga ng team leader pursuant to the NAPOLCOM resolution. Meron. Pero lahat hindi nyo ginawa or hindi ginawa ng mga tao mo. Di ba? Yes, sir. So, ang ibig sabihin, hindi mo supervise as the commander or chief of police yung activities ng iyong mga tao. Kasi, kung nag-conduct kayo ng surveillance activity, hindi kayo magkakamali ng pupuntahan na bahay. Ha? Hindi. Di ba? Dapat ganon. Kung nag-conduct ng surveillance yung mga tao mo, doon sa target, dapat alam nila kung saan pupuntahan. Di ba? Yes po, sir. O, bakit kaya nagkamali sila ng pinuntahan o nadagdagan yung pinupuntahan nila? Sir, ang tingin ko po, sir, ay nagkulang sila, sir, sa background investigation ng kanilang subject, sir. Yun ang pinakamagandang dahilan ng isang enforcer para makalusot eh. Congressman, Pero ang nun, baka meron kayong ibang dahilan kung bakit pinasok ninyo yung bahay ng may bahay na hindi naman nyo target. Sir, wala po akong alam, sir, doon sa nila, sir, na yon. Ay kasi kung sinunod po ninyo ito lahat ng protocol, Iho, hindi kayo magkakamali eh. Hindi kayo magkakamali. Kaya sa amin ang assessment bilang nagtatanong parang sinadya nyo na pasukin yung bahay. Kasi bakit hinahanap nyo si Jonathan samantalang hindi naman siya ang target ninyo eh. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Sir, yun din po yung tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. Okay, ngayon, anong kasagutan ng katanungan mo na yun? Kasi yun din ang katanungan namin eh. Sir. So, hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung ano talaga Hindi yung nila concrete, sir. sasabihin na kwan. Kasi ang sinabi na lang sa'yo, nagkamali kami ng pinasukan. Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Yes po, sir. Pero ang nakapagtataka, ang pinasok nilang bahay ay yung testigo namin dito 2 days ago bago nangyari yung raid na yon. Kasi lahat, walang kaplano-plano, lahat binayolate ninyo. Tapos, ang biktima pa, yung testigo namin dito. Kaya hindi nyo po kami masisisi, Colonel Reyes, na mag-isip na merong ibang dahilan. Di po ba? Yes po, sir. Yes. Marami po salamat.